Magandang buhay mga katiyats. Sa episode na ito ay atin bigyan ng detalye ang mga kayamanan na nahukay ni Mang Berto Morales. Ito ang tinatawag na gintong pamana ng Pilipinas. Narito si Absikel Precious para sa mga detalye ng mga gintong ito. Pamumuno. Ang Royal Condit o sinturon para sa mataas na royalty ay ang pinakamabigat sa 7 kahangahangang sintas ng ginto sa Bank Sentral ng Pilipinas Pre-Hispanic Gold Collection. Ito ay tumitimbang ng higit sa 1 kilo, 1,055.7 gramo, at 74.2 cm o 29 na pulgada ang haba. Ginawa ito ng kamay sa pamamagitan ng paglalagay ng napakapinong gintong mga wire sa isang masikip at solidong paghabi ng paulit-ulit. Isang pamamaraan na natatangi sa sinaunang Pilipinas. Napakaganda ng pagkagawa ng sinturon na ito kasi hinabi siya na parang tela lamang ang pagkahabi nito. Ito yung isa sa mga napakalaki, napakalapad, napakabigat na sinturon na nahukay, at ayon kay Mang Berto ay merong 4 na ganito ang kanyang dinala sa kanyang bahay galing doon sa lugar na kung saan doon siya nag-bulldoze doon sa San Miguel Magruyong, Tandag, 1982. Okay, patuloy tayo. Ito'y isang video courtesy ng ating ka-vlogger na si Absikel. Kung ito ay ganap na gagawin sa pamamagitan ng kamay, aabuti ng taon ang paggawa upang makumpleto. Ang condit ay simbolo ng kapangyarihan sa mga tradisyonal na lipunan sa Mindanao hanggang ngayon. Ang modernong condit ay gawa sa pamamagitan ng kamay na sutla at iba pang mahalagang materyales. Ang tawag sa sinturon na ito na sinturong ginto ay Royal Condit. Ito ay suot-suot ng ating mga raja, ng ating mga sultan sa Mindanao. Hanggang sa ngayon, ang pagkakaiba nga lang dito, noon ay purong ginto ang sinusuot nila. Katayuan. Ang dekorasyong ginto ay isang indikasyon ng katayuan na may halaga ng ginto sa isang tao na direktang proporsyonal sa prestihiyo ng isang tao. Ang mga finial o belt buckle na ito ay sinadya upang pagdugtungan ng isang kordon na siyang kumakabit sa mga foal. Sa gitna ng bawat buckle ay isang mandala kung saan lumilitaw na nakakapagbigay ng enerhiya o kapangyarihan. Ito ay pinaniniwalaang diagram o paglalarawan ng naghaharing elite. Ang condit/finials ay may taas na A10.8 hanggang B11 cm, na may bigat na A69.1 at B65.8 na gramo, na natagpuan sa Surigao, na ika-10th hanggang 13th century. Ito yung bakol ng Royal Condit. Yung sinturon kanina ay ito yung kanyang bakol, yung pangdugtong at pangkabit. At nagsimbolo pala ang mga gintong ito. Nagsisimbolo ng katayuan ng isang tao. Kahit noon pa man at ngayon, ang ginto ay nagsimbolo ng kayamanan ng isang tao. Sa kasuotan, asawa ng Tagalog noble o maginoo na may mamahaling gintong damit. Ang kasuotan, Visayan kadatuan o tinatawag na royal. Isang pares at malaking parisukat na quatrefoil earrings, na may lapad na A7 at B7 cm, at may timbang na A6.6 at B6.6 gramo, na natagpuan sa Mindoro, noong ika-13 hanggang 25 na siglo. Culture o kultura. Hindi karaniwan na makahanap ng mga klasikong gintong palamuti na may mga diagrammatic na anyo o may komposisyon batay sa iba't ibang kombinasyon ng mga parisukat, bilog o krus. Ang malalaking ear ornaments na ito mula sa Mindoro ay kahawig ng abstract na bulaklak kung saan ang maliksi na snip sa mga gilid ay nagmumungkahi ng mga talulot. Ito naman ay isang earrings or ariyos. Ito ay napakalapad. Sa inches ay nasa 2 inches ang lapad nito. At meron din siyang dekorasyon. At siya ay nagbibigay din ng ranggo ng katayuan ng isang namumuno. Katulad kay Lapu-Lapu ay meron suot na ganitong earrings si Lapu-Lapu na malalaki
na halos tatakip na sa buong tainga. Ito ay meron din itong ganito sa mga nakuha at nahukay ni Mang Berto Morales sa Magruyong. Tandag tinatawag na Surigao Treasures. Sa bawat gitna ay isang simboryo na napapalibutan ng mga singsing ng plain wire at mga binaluktot na hugis bilog. Ang sentro nito ay may malaking bilog at tuldok na nakapalibot. Dahil sa dalas ng motif na ito, pinaniniwalaan na ang bulaklak ay napakahalaga bilang simbolo ng mga sinaunang konsepto ng buhay. Ang disenyo ay nagmumungkahi din ng pagiging pamilyar sa mga konsepto ng Hindu-Buddhist pati na rin sa mitolohiyang Chino, na pinagsama sa mga katutubong tradisyon. Sa palagay ko, ang simbolo na yan ay araw o planeta at sa gitna niyan ang haring araw. Ito yung sun design. Kasi ang araw naman ay sinasamba talaga noon ng mga natibo. Kaya ang araw ay inilagay nila sa mga disenyo. Creativity o pagkamalikha. Sinasabi na ang ilan sa mga pinaka-aesthetically o kaaya-ayang mga sinaunang palamuting ginto ay natagpuan sa Pilipinas. Ito ay sa panahon ng pre-kolonyal na nagkaroon ng gayong pampulitika, pang-ekonomiya at panlipunang pagunlad, na nagpapahintulot sa pagunlad at pagpapahusay ng mga pangunahing kasanayan sa sining. Ang mga nakalawit na earrings na ito ay tinatawag na patano o tumingin sa akin, dahil ang mga galaw nito ay nilalayong tawagan ang atensyon ng nagsusuot. Ang artikulasyon o ang paggalaw ng mga pinagdugtong na bahagi ay nakakamit sa pamamagitan ng pagsasama ng zigzag ng mga gintong kawad sa mga hollow hoop. Ito ay isang uri ng earrings or arios, tinatawag na patanaw. Patanaw ay sa Bisaya yan ay meaning patingin. Napakaganda ng pagkadisenyo kahit sa ngayon. Ang goldsmith na gumawa ay napakagaling. Kasi kahit sa panahon ngayon ay maganda pa rin tingnan ang kanyang disenyo. Mula sa mga nakalawit na maraming bilog na rhomboidal at foliate spangles. Creativity o pagkamalikhain. Ang kasuotan, asawa ng isang Tagalog royal o noble at maginoo ng gintong finery, na nakasuot ng mabibigat na earrings na ginto at balabal, na nakatirintas at may bordahe na ginto. Hammered flat square sheet ear ornaments na may petaloid embossing. Ang lapad nito ay 4.2 by 4.2 cm, na tumitimbang ng 1.2 gramo. Ito yung earrings na katulad ng kay Lapu-Lapu, yung bilog na malaki, na halos tatakip na sa tainga. At ganun pa rin, ang disenyo niya ay merong parang araw sa gitna. So paulit-ulit ang disenyong ito, ibig sabihin baka ito yung sinasambang haring araw. Ang galing talaga ng goldsmith, yung pumapanday nito noon. Lot of fire ear ornamentation na may petaloid provision diameter ng pinakamalaking pares na may lapad na 2 by 2.1 cm, at may kabuuang timbang na 27 gramo. Massive penannular barter rings o panika barter rings. Ang mga barter ring na ito kasing laki ng mga donut ay nabuo sa pamamagitan ng pamamaraan ng pagmamartilyo at pag-extrusion sa pamamagitan ng metal block. Ang mga alon na nakapagpapaalaala sa dagat at tumatakbong mga balumbon ay nakaukit sa mga singsing. Ang mga singsing ay ginamit bilang dutay para sa maharlikang kasalan at iningatan bilang mga pamana. Commerce o commercial. Noon at ngayon, ang ginto ay nananatiling halaga ng tindahan. Ang ginto ay hindi lamang ginamit bilang alahas kundi pati na rin bilang pera. Noong unang panahon, ang mga barter ring na tinatawag na panika at mga pellet na tinatawag na pailancitos ay ginagamit para sa palitan sa loob at labas ng tribo. Tama, ang ginto noon ay ginagawang pera. Katulad na lamang ng tinatawag na piloncitos. Yun ay maliliit na klaseng mga pabilog na kung tatawagin natin ngayon ay coins. Kaya itong na earrings, ito isang arios pa rin to, earrings na barter earrings ang tawag or barter rings.
Ito'y pambili nila kung bibili sila ng lupain, ng kalabaw, ng baka, bigas. Ito ang gagamitin nila. The barter rings ang tawag. Maging sa internasyonal na kalakalan, ang Butuan, Samar, Mindoro, Bohol, at iba pang mga isla ng Pilipinas ay bahagi ng isang sistema ng kalakalan na kinabibilangan ng mga bahagi ng Borneo at Sulawesi simula noong ika-10 siglo. Isang gintong pamanaula sa ating mga ninuno na Pilipino. Nagtatampok ang exhibit na ito ng mga sinaunang palamuti na ginawa ng ating ninunong Pilipino mula 700 hanggang 1,200 taon na ang nakalilipas. Tama, ito'y isang baliktanaw nating mga Pilipino sa ating pinanggalingan na tayo pala ay galing sa royal blood, kung saan ang ginto ay natural na lamang na ginagamit natin na dekorasyon, palamuti sa katawan, at ginagamit na currencies, pambili or pang-barter. Kaya noon pa man ang Pilipinas ay tinatawag na maharlika dahil sa kayamanan nito. At hanggang dito na lamang ako mga ka-TX. Ako'y magpaalam na. Maraming salamat at ingat kayong lahat.